Anong gagawin mo kapag nalaman mong may ibang babae ang asawa mo? Makakaya mo pa kaya siyang tanggapin sa kabila na nagawa nito? Hanggang kailan ka magtitiis sa paulit-ulit niyang panluloko sa'yo? Minsan, hindi masamang bumitaw, lalo na kung ikaw na lang ang patuloy na lumalaban sa relasyong pilit mong binubuo. Relasyong alam mong wala ng patutunguhan. Hanggang kailan mo pagtitiisan ang lalaking wala ng ibang binigay sa'yo kundi sakit at pagpapahirap? Isang pilit na ngiti ang pinakawalan ni Monique matapos makita ang asawa na may kasamang ibang babae. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito sa ospital na para lamang sa mga buntis. Masakit para sa kanya ang makitang may ibang kinahuhumalingan ang asawa. Ngunit ang kasiyahan nito ang priority niya. "Are you okay?" Ang nagtatakang tanong ni Kyle sa kaibigan matapos itong abutan ng bottled water. "Yeah, medyo sumama lang ang pakiramdam ko." Pagdadahilan pa niya. Nasa hospital siya para sa check-up niya at na magandang loob naman sa kanya ang kaibigan na samahan siya. Mula pagkabata, magkaibigan na sila ni Kyle. He once fall in love at her. Minsan na rin nasira ang relasyon nilang dalawa nang dahil sa nararamdaman ng binata sa kanya hanggang sa maging okay ulit sila. "Hays, bumili na kaya tayo ng vitamins mo? Habang tumatagal, parang napapansin ko nagiging sakitin ka. May reseta naman sa'yo si Doc, di ba?" Sabi pa nito. "At isa pa, hindi ka dapat mag-isang pumunta sa mga check-up mo. Magpasama ka sa asawa mo. Kahit gaano pa siya ka-busy, mas priority niyang unahin kayong mag-ina. Anong klaseng asawa ba siya?" Hingos ni Kyle sa kaibigan. Hindi alam ni Kyle ang tungkol sa pinagdadaanan niya, ang ginagawa sa kanya ng asawa niya. Ayaw niya kasing dagdagan pa ang alalahanin nito. Ito na nga ang tumulong sa kanya para magkaroon ng personal doctor, lalo na sa kalagayan niya. Maselan ang pagbubuntis niya, kaya kailangan talaga niya ng doktor. Ang ate ni Kyle, ang personal doctor niya. Ito mismo ang nagrekomenda sa kanya sa ate nito. Kung minsan, sinasamahan siya nito sa ospital para sa mga check-up niya. "Okay lang ako, kailangan ko lang magpahinga." Tugon niya sa binata. Saglit siya nitong pinagsadahan ng tingin, pagkuway na pakunot. "Bakit?" Kinakabahan niyang tanong dito, lalo nang makita ang pagkunot ng noo nito na tilabay kung anong napansin sa kanya. "Where is him?" Ang formal nitong tanong sa kaibigan bago nagpahugot ng hininga. "Kyle," awat pa sa kanya ni Monique. "Umuwi na nga tayo. At isa pa, kailangan mo magpahinga." Ang nakangiti ng sabi ni Kyle sa kaibigan. "Ako na ang bibili ng mga vitamins mo. Baka mamaya, mapagod ka pa." "Kyle, hindi mo naman kailangan gawin ang mga ito. Kaya ko na, promise." Wika pa niya sa kaibigan bago ito tinalikuran. "Monique!" Tawag ni Kyle sa kaibigan. Kunot noong napaharap siya dito. Nagtatanong ang mga matang, tumitig siya sa mga mata nito. "About sa..." Saglit itong natigilan na tila ba nag-iisip ng sasabihin niya. "What is it?" Kunot noo pa niyang tanong. "Sinasaktan ka ba ng asawa mo?" Ang hindi nakatiis pang tanong ni Kyle sa kaibigan. Saglit natigilan si Monique. Pagkuway, bahagyang inayos ang suot niyang damit upang itago ang pasa na natamo niya buhat sa pagkakaroon nila ng hindi pagkakaunawa ng asawa. "Wala to. Nabangga ko kasi ang mesa kahapon dahil sa paglilinis ko." Pagsisinungaling pa niya sa binata. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Kyle bago tuluyang lumapit sa kaibigan. Pagkuway, hinawakan ang kamay nito. "Kyle," nagtatakang tawag pa niya. "Ihahatid na kita. Baka mamaya, mapano ka pa. Napaka-clumsy mo pa naman." Tugon nito bago hinila ang dalaga. Walang nagawa si Monique, kundi ang hayaan ito. Kilala niya si Kyle. Mapilit ito sa kung anong gusto nito. Sa kabilang banda naman ay, tahimik lang si Kyle na umiinom habang nakatingin sa kawalan nang lumapit sa kanya ang kapatid. "May problema ba?" Usisa pa ni Celine sa kapatid na naupo sa tabi nito.
About kay Monique? Pag-amin niya at muling sumimsim ng alak. Oh, about that? Pansin ko, may kakaiba sa kaibigan mo. Sinasaktan ba siya ng asawa niya? Usisa pa nito. Napansin mo rin pala yun? Honestly, tinatanong ko siya. Pero kilala mo naman siya. Itatago niya lang sa atin ang totoo. Tugon pa niya. I'm worried about her condition. Pag-amin ni Celine at marahang nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. May hindi ka ba sinasabi sa kanya? Usisa pa niya at tuluyan na nakuha ang atensyon ng kapatid niya. Masyadong mababa ang bata at may possibility na makunan siya. Kaya nga binigyan ko siya ng vitamins para kumapit ang bata. Kapag nagpatuloy pa to, posibleng mangyari ang... Kailangan kong makausap si Troy. Kyle, stop enterprising their lives. Hayaan mo na silang mag-ayos ng sarili nilang problema. Wika pa ni Celine sa kapatid. Ote, magpahinga ka na. Kailangan ka ni Dad sa opisina bukas. Alalahanin mo, hindi ka dumalo sa pinakamahalagang okasyon kanina. Sagot pa nito na bahagyang tinanguhan ng binata. One more thing. Ate, hindi ka pa ba tapos? Ang napapailing niyang puna dito. Kyle, I know you worried about her condition at the same time her situation, but it's her choice. Nung niligawan mo siya at pinili ang lalaking yun, I feel bad. Ako ang nahihirapan. Kaya naman, this time, just let her be. Hayaan mo siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Hayaan mo siyang i-handle ang sarili niyang problema without expecting any help from you. Ang wika pa nito. Isang marahas na pagbuntong hininga ang pinakawala ng binata bago bahagyang tinanguhan ang kapatid. I'm warning you. Bilin pa nito bago tuluyang umalis at tinalikuran ang kapatid. Hindi niya masisi ang kapatid kung bakit ganun na lang ang pag-alala nito sa kanya. Nung unang beses na inamin niya kay Monique ang tungkol sa nararamdaman niya, ang ate niya ang unang taong nandyan para damayan at pagaanin ang loob niya. Sa kabilang banda naman ay, gabi nang dumating si Troy sa bahay nila. Isang malalim na pagbuga ng hangin ang pinakawala ni Monique bago lumapit dito. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay. Ang di makapaniwalang usisa niya dito. Amoy alak na naman kasi ito. Huwag ka nga makialam sa akin. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ayaw ko na sa relasyong to. Bakit ba hindi mo maintindihan? Galit nitong sigaw, sabay tabig sa kamay ni Monique. Troy! Ang di makapaniwalang tawag niya. Pagod na ako sa relasyong to. Mula nang dumating ka, nasira na ang buhay ko. Galit sa akin ang mga magulang ko dahil sa'yo. Nagawa nila akong talikuran dahil sa'yo. Sa totoo lang, ikaw ang nagdadala ng kamalasan sa buhay ko. Pati yung batang dinadala mo. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ko pa kaya magpakaama sa batang yan. Puna ng pagsisisi na sabi ni Troy. Troy, paano mo nagagawang sabihin sa akin ang bagay na yan? Ang naluluhan niyang tanong sa asawa. Gusto mong malaman? May ibang babaeng gusto sila mama para sa akin. Siya ang gusto nilang pakasalan ko. Ang maging ina na magiging anak ko. Pag-amin pa nito. Isang malakas na sampal ang pinalasap niya dito matapos sa mga sinabi sa kanya ni Troy. Pero ngumisi lang ito sa kanya. Pagkuway, inis na hinila ang buhok niya. Isang malakas na sampal ang binigay nito. Troy, bitiwan mo ako. Pakiusap pa niya. Ngunit tila walang naririnig si Troy. Sawang-sawa na ako sa'yo. Alam mo ba yun? Araw-araw kong pinagsisihan kung bakit pumayag ako sa kasunduan namin magkakaibigan na agawin ka sa Kyle na yun. Nasirain sa'yo ang pangalan ng lalaking yun. Alam mo, napakatanga mo. Hindi naman talaga nanggaling sa akin ang mga sticky notes, Christmas cards at bulaklak na natatanggap mo. Kundi galing kay Kyle. Galit na sabi nito at muling sinaktan si Monique na napaupo sa sahig dahil sa sobrang lakas ng pagkakasampal niya. Napakuyom ng kamao si Monique matapos malaman ang sinabi ni Troy sa kanya. Napahikbi na lang siya sa mga nalaman niya.
Huwag kang umiyak dyan. Mula sa araw na to, tapos na tayo. Ipalaglag mo yung bata dahil kahit kailan, hindi ko yan matatanggap. Ang galit pa na utos ito bago tuluyang umalis. Walang nagawa si Monique, kundi ang umiyak. Buong buhay niya, inakala niyang si Troy ang lalaking iyon. Ang lalaking matagal niyang hinintay na magpakilala sa kanya. Ang tanga-tanga niya. Bakit hindi man lang niya naisip na si Kyle ang lalaking iyon? Bakit hindi man lang niya pinaniwalaan ang sinabi nito na mga panahong iyon? Bakit mas nagpadala siya sa sinabi ni Troy? Muli ay napahagulgol siya ng iyak. Wala siyang kaalam-alam na ang taong minsan niyang kinamuhian dahil kay Troy ay ang taong higit na nagmamahal sa kanya, ang lalaking totoong may pakialam sa kanya. Kung sana nakinig siya sa mga paliwanag noon ni Kyle, bakit ba kasi pinangunahan ng galit ang puso niya sa halip na magtiwala dito? She was about to stand up nang bigla siyang makaramdam ng pagkahilo. Agad siyang napahawak sa ulo niya. Napapikit siya nang maramdaman ang pagsakit ng balakang niya. Minsan pang nalaki ang mga mata niya nang may makita siyang dugo na pumatak sa semento. Kinakabahang hinanap niya ang cellphone upang tawagan ang kaibigan. Mas lalo pa siyang nakaramdam ng takot nang muling sumakit ang tiyan niya. "Baby, please, don't scare me." Nagsusumamo niyang sabi at pilit na gumapang papasok sa kwarto para hanapin ang cellphone niya. Kailangan niyang matawagan si Kyle. Ito lang ang taong makakatulong sa kanya. Sa kabilang banda naman ay nagtatakang kinapa ni Kyle ang cellphone niya na walang tigil sa pagtunog. Tulog na siya ng mga sandaling iyon. Nagising lang siya dahil sa tunog. "Yes, what do you want?" Ang inaantok pa niyang tanong mula sa kabilang linya, bagamat nakapikit pa rin. "Kyle, please, help my baby." Umiiyak na sabi ni Monique mula sa kabilang linya. Mabilis na pabangon si Kyle matapos marinig ang sinabi ng kaibigan. Hindi na siya nagdadalawang isip pa. Halos takbuhin niya ang bahay-garahe para lang makarating agad kay Monique. Mabilis pa sa 4:00 na nag-drive si Kyle papunta kay Monique. Wala siyang pakialam kung gaano kabilis ang takbo niya. Ang babae ang tanging nasa isip niya na mga sandaling iyon. Nag-alala siya sa kalagayan ng mag-ina. Pagdating niya sa bahay ng dalaga, hindi na siya nagdalawang isip pa na buksan ang pinto. Agad na hinanap ng mga mata niya ang babae. Sa kwarto niya ito natagpuan. Napaawang ang labi niya nang makita itong walang malay na nakasandal sa dingding habang nakaupo. May mga napansin din siyang bakas ng dugo mula sa sala papunta sa kwarto. "Monique!" Gimbal niyang tawag at mabilis na nilapitan ito. Kabado man, nagawa pa rin niyang buhatin ang kaibigan at isugod ito sa pinakamalapit na hospital. Matapos dalhin ang kaibigan sa hospital, agad niyang tinawagan ang kapatid para ipagbigay alam ang kalagayan ni Monique. Napakuyom siya ng kamao matapos maalala ang kalagayan ng kaibigan. Sigurado siya sa bagay na yon na sinaktan na naman ito ng asawa nito. "Kyle!" Tawag ni Celine. "Anong nangyari?" Usisa pa nito bago napatingin sa emergency room. "She's bleeding pagdating ko sa bahay nila." Tugon pa ng binata matapos mapahugot ng hininga. "I'll go to check her condition." Wika pa nito bago tinalikuran ang kapatid. Ngunit saglit itong natigilan at muling humarap sa kapatid na napapailing. "Really, Kyle? Hindi ka man lang nag-abalang magbihis? Naka-boxer ka pa at nakasando?" Ang di makapaniwalang sabi nito. Noon lang napatingin si Kyle sa ayos niya. Pagkuway, marahang napapikit dala ng pagkahiya. Ito ang unang beses na lumabas siya ng nasa ganung ayos. "Asawa ka ba niya para umakto ng ganyan? I can't believe you." Napapailing pang sabi ni Celine bago tinalikuran ang kapatid. "How about you? Are you her sister-in-law? Para pumunta dito nakatsinelas?" Nakangiting tudyo niya sa kapatid at pigil ang sarili na matawa. Noon lang ito tumingin sa suot niyang footwear. Pagkuway, sinamaan ng tingin ang kapatid. "It's your fault." Pagtataray pa nito,
bago tinalikuran ang kapatid na napahagikik ng tawa. Nakangiting sinundan ng tingin ni Kyle ang kapatid. Kahit hindi nito ipakita, alam niyang nag-alala ito para sa kaibigan niya. Masakit lang ito kung magsalita, pero deep inside, she really care about her best friend. Umaga nang magising si Monique. Marahan siyang napahawak sa tiyan niya, samantalang tahimik naman si Kyle na nakatingin dito. Baka sa mukha ng binata, ang pag-alala nang makitang biglang tumulo ang mga luha ng kaibigan. Alam niyang kahit na hindi nito itanong kung ano ang nangyari sa baby nito. Maingat na lumapit si Kyle sa kaibigan at niyakap ito ng mahigpit. Hinayaan niyang ibuhos ni Monique ang sakit na nararamdaman dahil sa pagkawala ng baby nito. Kyle, ang baby ko. Umiiyak pa niyang hinaing habang nakasubsob sa matipunong dibdib ng binata. Ang baby ko. Muli ay sambit niya at patuloy sa pag-iyak. Tila walang boses na gustong kumawala mula sa labi ng binata. Ang tanging nagawa lamang niya na mga sandaling iyon ay ang yakapin ang kaibigan ng mahigpit. Hindi niya alam kung paano aaluin at pagagaanin ang loob nito gayong anak na nito mismo ang nawala. Pakiramdam ni Monique, malaking parte ang pagkatao niya ang nawala. Ang sakit para sa kanya na tanggapin ang pagkawala ng anak niya. Ang tanging nagawa na lamang niya ay ang umiyak. Nang umiyak, gulo ang isip niya. Hindi niya alam kung paano paharapin ang bukas gayong lahat sa kanya ay nawala. Ang pinakamamahal niyang anak, may kung ano sa puso niya ang waribay pinipiga. Kung sana hindi na lang niya ipinilit ang sarili sa asawa, di sana hindi nawala ang kanyang anak. Buong pagsisisi na umiyak siya sa mga bisig ni Kyle, ang taong nandyan sa tabi niya at hindi siya iniwan sa kabila ng mga nagawa niya dito. Lumipas ang 1 linggo ay malungkot na nakatingin si Kyle sa kaibigan na noon ay nakaupo sa poolside habang malayo ang tingin. Mula na mag-decide itong talikuran si Troy, minabuti nitong maghanap ng malilipatan. Buong puso naman inalok ito ng ate niya na tumira sa mansyon nila. Ang sabi pa ng ate niya, mas makakatulong kung mababantayan nila ang kalagayan nito, lalo na at dinadamdam pa rin nito ang pagkawala ng anak. Baka daw kung ano maisip nito dahil sa depresyon. Mabait naman talaga ang ate Celine niya. Minsan nga lang, hindi nito maiwasang masungit. Pero naiintindihan naman niya kung saan nanggagaling ang inis nito sa kaibigan. Hindi pa rin kasi makalimot sa mga nangyari noon, pero kahit na ganon, she still care about her best friend. How is she? Tanong ni Celine na lumapit sa kapatid na noon ay tahimik na nakatingin sa kaibigan. Still the same. Tugon pa niya bago nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. You jerk, paano gagaan ang loob niya kung panunoorin mo lang siya dyan at walang gagawin? Hingus pa nito. Hindi ko kasi alam kung paano ko pagagaanin ang loob niya. Pag-amin niya sa kapatid na muling napabuntong hininga. Ay, ikaw na ang dakilang torpe. Kaya ka naaagawan eh. Hingus pa nito. Oo nga pala, yung kaso ni Troy, kailangan ng statement ni Monique para tuluyang makulong si Troy. Wika pa nito. Sa tingin mo ate, magagawa kaya niyang? You need to convince her. Besides, may mga evidence tayo na magtuturo sa ginagawang pananakit ni Troy sa kaibigan mo. At mayroon pang isa, pagbibigay alam nito na siyang ikinakunot noon ng binata. What do you mean? Usisan niya na may pagtataka. About their wedding, napag-alaman ko na fake ang kasal nila. Ang malungkot pa doon, hindi niya alam. Tugon nito. Sabi ni Dad, pwedeng gamitin yon laban kay Troy. Ang gags na yun? Yeah, sinabi ko na sa'yo na kumalma ka. Kami na ang bahala sa kaso na yun. Bantayan mong maigi si Monique. Mas kailangan kanya ngayon sa tabi niya. Uwi ka pa nito. Marahang tinanguhan ni Kyle ang kapatid. Bago ito, tinalikuran. Hindi pa rin makapaniwala si Monique na tuluyan ang nawala sa kanya ang anak. Araw-araw niyang dinadala ang masakit na katotohanan iyon. Hey! Tawag ni Celine sa kaibigan ng kapatid niya.
bago naupo dito. Tahimik lang siya na patingin kay Celine nang maupo ito sa tabi niya. Parang si Kyle din ito kung umakto, hindi marunong mag-open ng conversation. May activity kang dadaluhan tomorrow morning. Isama mo na si Kyle. Direct to the point, pang sabi nito. Nakatingin lang sa kanya si Monique na tila ba hinihintay ang susunod pa niyang sasabihin. Yun na yun, sabi pa nito bago tumingin sa malayo. May kailangan kang daluhan na hearing para sa kaso ni Troy. Gusto kong pag-isipan mo ng maigi ang magiging sagot mo. Si tita ang lawyer mo, kapatid ni ma'am, kaya huwag kang mag-alala at matakot. Sabi pa nito bago tumayo. Ate Celine, tawag niya dito. Bakit? Kunot noong tanong ito. I'm sorry sa lahat na nagawa ko kay Kyle. I'm sorry kung nasaktan ko siya. Alam kong hanggang ngayon masama pa rin ang loob niyo sa akin dahil nasaktan ko ang kapatid mo. I'm really sorry. Hinging pa umanin niya. Aaminin kong masama pa rin ang loob ko sa'yo. Pero after all, na-realize ko na sino ba ako para husgahan ka. Hindi ko alam kung ano ang nangyari noon, ang buong story. Besides, napatawad ka na rin naman ng kapatid ko. Kaya, kalimutan mo na yun. Ang mahalaga ngayon, magpakatatag ka. Uwi ka pa nito. Thank you ate. Dahil sa kabila ng mga nagawa ko, andyan pa rin kayo para tulungan ako. Nakangiti niyang sabi, bago ito niyakap. Yeah, Brad, I hate hugs. Hingos nito, bago pilit na tinatanggal ang kamay ng dalaga. Thank you so much ate. Muli ay bulong niya habang nakayakap dito. Pangako, pagbabayarin ko ang lalaking yun sa ginawa niya sa akin, sa amin ng anak ko, maging ang panluloko niya. Matatag pa niyang sabi. Can I join too? Nakangiting singit ni Kyle na may dalang tasa ng kape. Coffee? Taas kilay ni Celine sa kapatid. Oh yeah, naisip ko kasi na magandang magkape habang nag-uusap. Tugon pa ni Kyle na sumulyap kay Monique. You want vodka or champagne? Jerk, she don't need it. Coffee is enough for us. Go, make another one. Utos pa ni Celine. Napangiti siya nang makitang reaksyon ni Kyle. Sa katunayan pa nga niyan, napapailing pa ito bago sila tinalikuran. Close talaga kayo ni Kyle, no? Usisa pa niya habang nakatingin sa dinaanan ng binata. Yeah, I know everything about him, even single detail. Tugon ito. Saglit siyang natigilan sa sinabing iyon ng ate ni Kyle. Ibig sabihin, may ideya din ito sa nararamdaman ng kaibigan para sa kanya. Sa kabilang banda naman ay, marahang napabuntong hininga si Kyle bago tuluyang lumapit kay Troy. Hindi niya alam kung anong dahilan nito at bigla na lang siyang tinawagan. Anong kailangan mo sa akin? Tanong niya sa lalaking nakasandal sa pinto ng elevator. Tungkol kay Monique, gusto kong kausapin mo siya na iurong ang kaso laban sa akin. Wika pa nito sa seryosong tinig. Nahihibang ka ba? Sa tingin mo, gagawin ko ang gusto mo? Sino ka ba para utusan ako sa bagay na yan? Matapos ang ginawa mo kay Monique, matapos mong sirain ang buhay niya, may gana ka pang sabihin sa akin ang bagay na yan? Galit na wika ni Kyle. Sa totoo lang, kanina pa siya nagtitimpi na masapak ito. Alam kong gagawin mo ang gusto ko. Ang kampante pa nitong sabi bago ngumisi. Paano ka nakakatsak sa bagay na yan? Dahil hawak ko ang pinakatatago mong lihim. Ano kayang mararamdaman ni Monique? Oras nang malaman niya na ang kaibigan niya ang dahilan kung bakit nasa ganyang sitwasyon siya. Sa'yo, nagsimula ang lahat, hindi ba? Wika ni Troy nang umisi sa binata. Pagkuway, itinaas ang hawak na phone. Ano bang pinagsasabi mo? Taka niyang tanong kay Troy. Oh, mukhang nakalimutan mo na nga. Hindi ba sa'yo nagsimula ang steak? Paalala pa niya sa binata na natawa sa sinabi niya. Nababaliw ka na ba? O gusto mo lang magpatawa? Gagawin mo talaga ang lahat para sa sarili kong kapakanan?
Kaya gumagawa ka ng sarili mong issue? O baka naman maling impormasyon ang natanggap mo sa mga kaibigan mo? Ako? Gagawin ko ang bagay na iyon? Okay ka lang ba? Nag-iisa akong lalaki sa pamilyang to. May kapatid akong babae. Halos lahat ng kamag-anak ko puro babae. Sa tingin mo, magagawa ko ang sinasabi mo? Hindi ako hangal para manakit ng damdamin ng isang babae. You're calling yourself as a man, pero hindi mo alam ang pinagkaiba sa totoong lalaki. Ang totoong lalaki, hindi magagawang manakit ng inosente at walang kalaban-laban na babae. Stop referring yourself as a man. Kung ang kaya mo lang saktan ay ang babaeng wala namang laban. Inis niyang sabi. Sige lang, pag pinakita ko to kay Monique, sigurado ako na kamumuhian ka niya. Wala akong pakialam kung anong tingin mo sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo. Wika ni Troy na confidence pa. Ang taas din ng confidence mo, no? Wala akong dapat na ikabahala dahil wala akong ginagawang masama. Hindi ko alam na mula pa lang noon, insecure ka na sa akin. Kaya nagawa mong agawin ang best friend ko. Nakaka-disappoint lang na may mga taong kagaya mo na handang gawin ang lahat matawag lang ng lalaki. Hindi nakaka-gentleman ang pananakit at panuloko ng babae. Nakakaawa ka. Napapailing pa niyang sabi sa binata. Hanggang kailan mo ba itatanggi ang kasalanan mo? Gusto mo ng patunay? Hawak ko ngayon. Galit na sigaw ni Troy sa binata. Baliw ka ba talaga? Pinagpipilitan mo ang isang bagay na wala naman akong kinalaman? Sige, ipakita mo sa kanya. Sabihin mo mga sinabi mo ngayon sa akin. Kung sino sa ating dalawa ang magbumukhang katawa-tawa. You mistook it, Troy. Hindi stick ang laro ng pinag-uusapan namin ng panahong yun. Pagtatama niya kay Troy. Nakakaawa ka? Namumuhay ka sa maling impormasyon? Galit ka sa akin? Kaya ginagawa mo ang mga to? Wala akong oras para patulan ka sa mga kayabangan mo noon. Pero ang saktan ang babaeng pinakamamahal ko, sobra-sobra na yata ang ginawa mo. Alam mo bang nangangati ang kamao ko na masaktan ka? Kaya lang, hindi ko magawa dahil ginagalang ko ang kaibigan ko. Pag sinaktan kita, siya lang ang maiipit sa gulo. Wika ni Kyle. Gusto kong kaawan ka, Troy. Pero sa ginawa mo sa kaibigan ko, hinding-hindi kita mapapatawad. Matatag pang wika niya bago ito tinalikuran. Hindi nakaimik si Troy sa sinabing iyon ni Kyle. Nangihinang napasandal na lang siya sa may pinto ng elevator. Hindi makapaniwala sa mga narinig mula sa binata. Saan ka galing? Bungad na tanong ni Monique sa binatang bagong pasok. May inasikaso lang. Tugon niya na ikinataas kilay ng kaibigan. Ang totoo, kausap ko si Troy. He's asking me na pigilan kang ituloy ang kaso laban sa kanya. Kwento niya bago pa hitamad na napaupo sa sofa. Anong dahilan niya para sundin mo ang gusto niya? Binablackmail ka niya? Usisa pa niya? Pinanghahawakan niya yung isang bagay na mali naman. Naalala mo yung pinag-uusapan natin dati about steak? Tanong pa niya. Saglit siyang napaisip sa sinabing iyon ni Kyle. Pagkuway, inaalala ang biruan nila noon. Narinig pala tayo ng kaibigan niya, which is maling impormasyon naman ang natanggap niya. Ang akala niyang steak na pinag-uusapan natin that time ay tungkol sa pakikipaglaro ng damdamin ng isang babae. We're talking about the horse races. That's why we stick on each other. Ang unang mafo-fall ang siyang talo. Natatandaan ko pa nga eh. Si Rachel ang labanan mo nun sa race, diba? Paniniyak ni Monique sa kaibigan na napatango. Sa pagkakaalala ko, nagkagusto sa'yo si Rachel dahilan kung bakit siya umalis ng bansa noon matapos niyang ma-friendzone at para iwasan ka. Well, nakalimutan ko na ang bagay na yun. She's pretty naman, kaya lang di ko talaga siya type. Kaya naman I told her what exactly I feel towards her. Pag-amin pa niya. Teka, anong kinalaman ko sa nakaraan? I mean, sa galit sa'yo ni Troy. Nagtataka pa niyang tanong sa kaibigan.
Maybe, he knows what exactly I feel for you. Kaya ganun. Tugon ni Kyle bago sumandal sa bordeng sofa. Too exhausted this past few days. Wika pa niya at bahagyang pumikit. Kyle, thank you kasi hindi mo ako iniwan. Pinagtulakan kita noong pinili ko si Troy. Nasira ang friendship natin ng dahil sa kanya. Pero hanggang ngayon, sa'yo pa rin ako tumatakbo. Nakangiti niyang wika. Salamat sa lahat. Oo nga pala, tumawag ang auntie ko sa province namin. Gusto niyang umuwi ako sa kanila at doon na manirahan. Naisip kong makakatulong iyon para sa pag-move on ko kay Troy at sa masasakit na nangyari sa buhay ko. Wika ni Monique. Aalis ka? Ang malungkot niyang tanong. Hindi naman kasi pwedeng dumito ako sa tabi mo habang buhay. Wika pa niya. Can you stay here for a month bago ka umalis? Let's spend our time together. Sakto, kailangan kong pumunta sa rest house para sa new project ng kumpanya. Gusto ni Dad na magbakasyon muna ako doon habang nag-iisip ng concept. Kaya nga naisip kong isama ka para makapag-relax ka din kahit papaano. Okay. 1 month lang ha? Nakangiting tugon niya sa binata. Just for 1 month. Nakangiting tugon ni Kyle sa kaibigan. Napapailing si Celine habang nakatingin sa kapatid na nag-aayos ng mga damit para sa pagtungo nito sa Batangas. So, gumawa ka talaga ng paraan para makasama siya. Tinanong ko si Dad tungkol sa sinabi ni Monique na bakasyon na binigay sa'yo ni Dad. Wala naman daw siyang sinabi sa'yo. Pero dahil hawak mo ang new project, pinayagan ka niya kasi nga, di ba, sinabi mo na kay Monique bago kay Dad. Ate, stop it okay? Saway niya. You're really crazy. Sabi pa nito. So anong balak mong gawin? Ang landiin siya doon. Ate, watch your words. Saway niya. What I'm just stating the facts. Hingos nito. Hindi ko alam kung kapatid ba talaga kita o ano. Di makapaniwalang sabi pa niya. Pagkakataon mo na to, just make sure na mapapaibig mo siya. Dahil kung hindi, baka itakwil na kitang torpe ka. Banta pa nito. Hindi ako makikinig sa'yo. Sabi pa niya, bago ito, tinalikuran. Di wag kang makinig, wag kang iiyak sa'kin o magpapakalasing oras na nasaktan ka na naman. Tandaan mo, 1 linggo lang ang final submission ng project. Hinayaan ka ni Dad sa 1-month vacation mo. Paalala pa nito. Ate, sa tingin mo ba, posibleng maging kami ni Monique? Ang wala sa sariling tanong niya sa kapatid matapos magpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Well, I can say it. Sa nakikita ko, nothing changed. She likes you as a friend. Or maybe my delusion. So don't mind it. Tugon pa nito. But, I'm warning you. Don't force her. Just let her be. Sabi pa nito. Sige na, mag-impake ka na. Marahang tinanguhan ni Kyle ang kapatid. Ang totoo, natatakot siya na tuluyang mawala ang kaibigan sa kanya. Mahal niya si Monique at kahit kailan, hindi naman nagbago ang nararamdaman niya para sa kaibigan. Sa kabilang banda naman ay, saglit na tigilan si Monique matapos marinig ang sinabi ng kausap mula sa kabilang linya. Nakahanda na ang mga gamit niya ng mga sandaling iyon. Sa katunayan nga, si Kyle na lang ang hinihintay niya na makatanggap siya ng tawag. Pasensya na, napaghintay kita. Nakangiting bati ni Kyle na may dalang maleta. May kausap ka sa phone? Sige lang, take your time. Makakapaghintay naman ako. Sabi pa niya na nakangiti. Kyle, I'm sorry. Hinging pa umanhin ni Monique sa kaibigan bago binaba ang hawak na phone. Sorry for what? Nagtataka niyang tanong na nawala ang ngiti sa mga labi. Hindi ako makakasama sa bakasyon sa Batangas. Kailangan ako ni Troy. Pag-amin niya at itinaas ang hawak na phone. Nagtatanong ang mga mata na tumitig sa kanya ang binata. Naaksidente siya. I'm really sorry. Hindi ko kayang pabayaan na lang siya knowing na ako ang dahilan kung bakit nasa hospital siya ngayon. I'm really sorry.
Hinging paumanhin niya sa binata. Monique, tawag ni Kyle. Hanggang kailan mo gagawin to sa sarili mo? Niloko ka niya, sinaktan, nawala ang anak niyo ng dahil sa kanya. Pero hanggang ngayon, siya pa rin ang pinipili mo. Ang hindi napigilang tanong ni Kyle na hindi napigil ang maluha sa harap ni Monique. I'm sorry, pero mahal ko si Troy. Kahit na paulit-ulit niya akong niloko, yung pagmamahal ko sa kanya hindi nagbago. Naluluhan niyang pag-amin sa kaibigan nang makita ang pagluha nito. I'm really sorry, Kyle. Ano bang meron sa kanya at hindi mo siya magawang makalimutan? Ang nasasaktang tanong niya. Gaya ng kung anong nakita mo sa akin na hindi mo maipaliwanag sa iba. Kyle, you deserve someone better than me. Kaya naman, nakikiusap ako sa iyo. Kalimutan mo na ang kung ano mang nararamdaman mo para sa akin. Aaminin ko, sinubukan kong mahalin ka. Hanapin ang mga kakulangan ni Troy. Pero kahit napupunan mo ang pagkukulang ni Troy, hindi ko pa rin mabaling ang pagtingin ko sa iyo. Hanggang kaibigan lang talaga kita. Malungkot niyang sabi sa binata. Telling you the truth will set you free from me. I'm really sorry. You deserve someone better than me. Nakangiti niyang sabi sa binata. Masakit para kay Monique ang sinabi iyon sa binata. Pero anong magagawa niya? Hanggang doon lang ang nararamdaman niya para kay Kyle. Ayaw niyang umasa pa ito sa kanya. Thank you sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mong to. Habang buhay kong tatanawing utang na loob ang ginawa mo. Muli ay bulong niya sa binata. Bahagyang napatango at tila tinanggap ang pagkatalo. Sa huling pagkakataon, niyakap niya si Kyle ng sobrang higpit. Yakap ng punong-puno ng iba't ibang emosyon. Isang masaganang luha ang pinakawalan ni Kyle habang tanaw ang papalayong sasakyan ng kaibigan. Gusto niya itong pigilan, pero sino ba naman siya para gawin iyon? Ito na mismo ang nagsabi na hindi siya nito kayang mahalin ng higit pa sa kaibigan. Kaya kahit na masakit para sa kanya, nagawa pa rin niya ito pakawalan. Saan siya pupunta? Tanong ni Celine na may pagtataka. Sa dating buhay niya, tugon niya sa kapatid at pilit nang umiti dito. Gwapo lang talaga ako, kaya hindi niya ako mapili. Ang pagbiro niyang sabi sa kapatid habang pigil ang sarili na malungkot. You're crazy. She's too dumb. Sa pangalawang pagkakataon na nagawa kanyang saktan at piliin ang lalaking iyon sa kabila ng mga nagawa sa kanya. Ganun ba siya magmahal? Napakatanga niya. At ikaw din, I can't believe this kind of love. Napapailing pa nitong sabi. Pumasok ka na sa loob ng bahay, huwag ka na magbakasyon. Utos pa nito. Wala kang pasok ngayon? Taka niyang tanong sa kapatid. Nag-day off ako, pero dahil hindi ka naman tuloy, sa tingin ko, papasok na lang ako kahit naka-day off. Sagot pa niya. What a jerk. Hingus niya bago ito tinalikuran. Wanna get drunk? Tanong pa nito na sumunod sa kapatid. Hindi mo pa nga nasisimulan ang misyon mo to make her fall in love with you, pero busted ka na agad. Pangaasar pa nito. Pumasok ka na nga lang, ang ingay mo. Pagsusungit niya sa kapatid. Pero honestly, hindi ka ba na-curious kung bakit bigla na lang nagbago ang isip niya? Alam natin pareho na matindi ng galit ang nararamdaman niya nang mawala ang baby nila ni Troy. Anong nakain niya? At bigla na lang gusto niyang balikan ang ungas na yun. Usisa pa nito. Minsan, hindi rin nakakatulong ang pagiging overthinker mo. Hingus pa niya sa kapatid bago ito tinalikuran. I'm serious, Kyle. Try to think about it. Alam ko marupok ang kaibigan mo. Pero tingin mo ba siya yung tipo ng babae na babalik pa kay Troy matapos ang ginawa sa kanya? Ako na ang magsasabi sa'yo, hindi ganong tao si Monique. Mas mabuting alamin mo kung ano ang nasa likod ng bigla niyang pagbabago. Natitiyak kong may mas malalim pa siyang dahilan. Wika pa niya sa binatang natahimik. Tapos, saka mo na akong kausapin
at sabihin ulit sa akin ang sinabi mo kanina na hindi nakakatulong ang pagiging overthinker ko. Tudyo niya. Saglit na paisip si Kyle. Sa sinabing iyon ng kapatid, may bahid naman talaga ng katotohanan ang sinabi nito. Si Monique yung tipo ng babae na hindi na bumabalik sa ex nito natapos niyang bitawan o tanggapin ang katotohanang malabo ng maayos ang lahat. Napapailing na kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang isa sa mga tauhan nila. Alamin mo kung nasan si Troy. Gusto kong malaman kung nasan siya. Utos pa ni Kyle mula sa kabilang linya bago ito binabaan. Noon niya lang din kasi napagtanto ang sinabi ng ate niya. Sa kabilang banda naman ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Monique bago tuluyang pumasok sa loob ng hospital kung saan naghihintay sa kanya ang doktor na nakausap niya. Kinailangan niya magsinungaling kay Kyle para sa sarili nitong kapakanan. Ang totoong palihim na kumukonsulta siya ng doktor para sa karamdaman niya. Hindi inaasahan ng dalaga na lalala ang sakit niya. Tinigil niya ang maintenance dahil sa pagbubuntis niya. Matagal na niyang tinatago kay Kyle ang tungkol sa sakit niya. Hindi kasi alam ni Monique kung paano sasabihin sa binata ang tungkol sa sakit niya. I'm glad narito ka na. Monique, I'm worried about your health. Sinabi ko naman sa iyo noon na kailangan mong ituloy ang maintenance mo. Dahil kung hindi, baka lumala ang sakit mo. Pero di ka nakinig sa akin. Napapailing pa nitong sabi sa dalaga. I'm sorry. Hinging pa umanhin niya. Alam na ba ng kamag-anak mo ang tungkol sa kalagayan mo? Nag-alala pa nitong tanong. Hindi pa hudok. Nasa Davao ang nag-iisang kamag-anak na mayroon ako. Ayaw kong mag-alala pa siya. Pag-amin niya. Yung kaibigan at asawa mo. Usisa pa nito. Dok, yun po sana ang isa sa mga hihilingin ko sa inyo na kung pwede po sana ay manatiling lihim ang lahat. Ayaw kong mag-alala pa ang kaibigan ko nang dahil lang sa may sakit ako. Hiling pa niya sa doktor. Monique, hindi biro ang karamdaman mo para itago. Kailangan mo ng taong nariyan para bantayan at alagaan ka. Payo pa nito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Monique sa sinabing iyon ng doktor. Ayaw niyang maging pabigat pa kay Kyle. Ang dami nitong ginawa para sa kanya. Ang dami na nitong sinakripisyo para sa kapakanan niya. Kung mananatili siya sa tabi ng binata, mas mahihirapan nito kapag nangyari na ang kinakatakutan niya. Although, hindi pa man ganun kalala ang sakit niya, pero natatakot pa rin ang dalaga sa posibleng mangyari. Paano kung hindi siya makasurvive sa sakit niya? Nagulat pa si Troy nang biglang harangin siya ni Kyle gamit ang kotse nito. Kaya naman, nagtatakang lumapit siya dito na bumaba ito sa sasakyan. Asan si Monique? Tanong pa nito pagkababa ng sasakyan. Bakit sa akin mo siya hinahanap? Takang tanong pa nito. Nasaan siya? Ulit ni Kyle at hindi napigilan ang galit sa tinig. Hindi ko alam. Hindi ba dapat sa'yo ko itanong ang bagay na yan? Nasa pangangalaga mo siya, hindi ba? Tugon ni Troy na may pagtataka. Hindi mo siya kasama? Teka, hindi ka rin na-aksidente? Ang nagtataka niyang tanong matapos itong sipatin. Anong aksidente ang sinasabi mo? Taka din niyang tanong. Oo nga pala, galing ako sa dating apartment namin ni Monique para kumuha ng mga gamit doon. May nakita ako. Pagbibigay alam niya at may kinuha sa bulsa. Ano yun? Tanong niya na kumalma na. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo to matapos sa mga nangyari sa atin. Pero dahil ka Monique, sasabihin ko na. Nakita ko ang bagay na to sa drawer niya. Tingin ko may ideya ka kung anong gamot to. Wika pa niya sabay abot sa binatang nagtataka. Nagtataka man, kinuha pa rin niya ang bagay na hawak ni Troy. Naglalaman iyon ng gamot na hindi naman niya matukoy kung para saan. I'm sorry for hurting her. Alam mo, matapos kong marinig ang mga sinabi mo noon, ko lang naintindihan ang lahat. She's too precious para pahalagahan. Nagkamali ako sa ginawa ko sa kanya at sa magiging anak namin. This time,
I'll do my best to gain her trust again. Sabi pa nito. Sa tingin mo ba, hahayaan kong mapunta siya sa'yo matapos ang ginawa mo? Tugon niya. Then, be the best man to win. Ang confidence pa nitong sabi na inilahad ang kamay. Marahang tumango si Kyle bilang pag-ayon. Sa ngayon, ang mahalaga sa kanya ay ang mahanap si Monique. Pagkuway, napatingin siya sa hawak na gamot hanggang sa mapagpasyahan niyang tumungo sa ospital. Kyle, napadaan ka? Takang tanong ni Celine sa kapatid na pumasok ito sa opisina niya. Yeah, maitatanong lang sana ako sa'yo. Tugon pa niya bago inalabas ang gamot na kanina pa niya hawak. Ano yan? Kunot noong tanong pa nito. Mukhang nagkamali ata ako ng pinuntahan. Hingus niya sa kapatid. Just kidding, let me see. Sabi pa nito bago kinuha sa kapatid ang hawak nitong gamot. Sa tingin mo? Well, it's medicine. Sabi pa nito. Ate. Kidding. Sabi pa nito. I'm just trying to enlighten the atmosphere. Kanino galing to? Ang alam ko, isa itong gamot sa bone marrow cancer. Sabi pa nito. Bone marrow cancer? Ang di makapaniwalang tanong niya sa kapatid. Mostly, ganito ang nakikita kong medicine record sa chart ni Ma'am. So yeah, sabi pa nito na nagtataka. Teka, sinong may sakit? Sigurado ka bang para to sa bone marrow cancer? Ulit niya sa tanong. Why don't you ask, Ma'am? I'm sure masasagot niya ang tanong mo. Sino bang may... Ate, tulungan mo ako. Kailangan kong mahanap si Monique. Baling niya sa kapatid. Na naman? Di makapaniwalang bulalas nito. Siya ang may-ari ng gamot na yan. Siguradong akong nasa hospital siya ngayon. Hindi ba at kasama niya? Nagsinungaling siya. Hindi totoong si Troy ang pinuntahan niya. Tugon niya. I need you to call all the hospital in this city. We need to find her ASAP. Utos pa niya sa kapatid. We're in trouble kapag ginawa natin yun. Ang di makapaniwalang sabi ni Celine. I don't care. I want you to find her. I'll bring her back. Sabi pa niya bago ito tinalikuran. Kyle! Frustrated na tawag niya sa kapatid. Pagkuway, walang nagawa kundi tumawag sa lobby. Call all hospital in the city. Ask them kung may patient silang nangangalang Monique Devara. Utos niya mula sa kabilang linya at sinubukang magtawag sa mga kakilala niyang doktor. Isang malakas na suntok ang pinakawala ng ama ng binata matapos malaman ang ginawa nito. Ito ang unang beses na gumamit ng impluwensya ang anak niya nang dahil sa isang babae. Muling tumayo si Kyle at hinarap ang galit na ama. Wala siyang pakialam kung ilang beses pa siya nitong saktan. Nakahanda siyang tanggapin ang kaparusahan niya. You bastard! Paano mo ipapaliwanag sa publiko ang ginawa mong yun? Nilagay mo sa kahihiyan ang pangalan ng ospital. Galit na sigaw nito at napakuyom lalo nang makita ang pagdugo ng labi ng anak. I'm sorry, Dad. Ang tanging nasabi na lamang niya sa ama. Lahat talaga gagawin mo para sa babaeng yun? Hindi ko alam kung anong nakita mo sa kanya at para gawin ang bagay na yun. Mahal ko si Monique, Dad. Nakahanda akong harapin ang galit niyo at magpaliwanag sa publiko dahil sa nangyari. Tugon pa niya sa ama. Dad, nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo akong mahanap siya at mabigyan ng maayos at magaling na doktor. Ngayon lang ako humihiling sa inyo sa buong buhay ko. Hiling pa niya at lumuhod sa harapan nito. Kyle, hindi kita pinalaki para... Kayo na po ang nagsabi na darating ang araw gagawin ko ang lahat para sa pag-ibig. Sa tingin ko, nangyari na ang araw na yon, gaya ng ginawa niyo noon para kay Ma'am. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo si Monique. Dad, Kyle, nahanap na namin si Monique. Pagbabalita ni Celine na biglang pumasok sa opisina ng dad niya. Dad, what is this? Pinapahirapan mo si Kyle? Sabihin mo na sa kapatid mo kung nasaan ang babaeng yan. I'll talk to your mom.
Utos pa nito sa dalaga na nagtataka. Pumayag na siya? Takang tanong ni Celine sa kapatid na napangiti. I think so, tugon niya. Wow, ang tanging nasabi na lamang ni Celine. Pagkuway, sinabi sa kapatid kung naasan si Monique. Thank you ate. Tama ka, nakakatulong din pala ang pagiging overthinker. Natatawa niyang sabi kay Celine. Shh! Hingos pa nito bago tinalikuran ang kapatid, bagamat masaya siya para kay Kyle. Nagulat pa si Monique nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang walang imik na si Kyle. Alam niyang maimpluwensya ang pamilya nito, kaya siguro natuntun siya nito. Kyle? Gulat niyang bulalas at pilit na bumangon sa higaan, ngunit bago pa niya nagawa iyon, maagap siyang niyakap ng binata. You scared hell out of me. Wika pa nito habang yakap ang dalaga. Bakit ginawa mo yun? I'm sorry. Ang tanging nasabi na lamang niya sa binata. Let's leave this place. Sa Amerika ka na magpapagamot. Ayaw kong kontrahin mo pa. Bulong nito na nakangiti. Kyle, mula sa araw na to, hindi na ako papayag na mag-decide ka ng para sa sarili mo, lalo na kung makakasama yun. Sa ngayon, hayaan mo akong pangalagaan ka. Pag gumaling ka, saka mo na suwayin ang gusto ko. Wika pa nito na tila ba wala nang makakapagbabago sa pasya niya. Nagulat pa siya nang bigla siya nitong buhatin. She was about to stop him nang umiti ito sa kanya bago nagsalita. Sila nang bahala sa mga gamit mo. Sabi pa nito na hindi inaalis ang mga mata sa mukha ng dalaga na nasa bisig niya. Lihim na pangiti si Monique sa ginawang iyon ni Kyle. Napaka-sweet talaga nito when it comes to her. Kyle, tawag ni Celine na may dalang wheelchair. Put her down. Utos pa nito, ngunit nilampasan lang siya ng kapatid at nagtuloy-tuloy sa paghakbang. Yeah, I see. You have muscles and you're strong enough. Just carry her whatever you want. Wika pa nito. Napangiti siya sa sinabing iyon ng ate ni Kyle. Mahilig mag-asaran ang mga ito, pero pagdating sa mga bagay na kailangan nila ang tulong ng isa't isa, maaasahan mo sila. Just don't mind them. Bulong ni Kyle sa dalaga na ikinailing nito ang ulo sa kanya. They're looking at us. Tugon niya na mapansing maraming nakatingin sa kanila. Buong buhay niya, hindi pa niya naranasan ang ganito. Tanging si Kyle lang ang bukod tanging nagtrato sa kanya na tila ba prinsesa. Tunay ngang walang hangganan ang pagmamahal sa kanya ni Kyle. Wala itong pakialam sa paligid nito, as long as na ipapadama nito sa dalaga ang tunay na nararamdaman. Maingat na pumasok si Kyle sa main office ng dad niya sa malawak ng bahay nila. Kagagaling niya lang sa silid ni Monique. Bukas na ang alis nito patungong Amerika para sa gamutan nito. Ang mom niya mismo ang personal na nag-asikaso na mga kakailanganin to sa ibang bansa, lalo na ang tungkol sa paglipat nito. Kyle, ikaw pala, bati ng ama ng binata. Dad? Bakit? Gusto ko lang magpasalamat sa ginawa niyo. Thank you kasi pumayag kayo sa gusto ko. Pangako, mula ngayon, susundin ko na kayo. You, brat. Sa totoo lang, nung una ayaw ko sa kanya para sa'yo. Pero nung makita ko kung gaano ka desperado na ipagamot siya sa ibang bansa, kung paano ka lumuhod sa harapan ko para lang sundin ang gusto mo, nakita ko sa'yo ang sarili ko. Para sa babaeng mahal mo na nakahanda kang gawin ang lahat. Just taking care of her. Treat her like a queen. She deserves to be loved. Sabi pa nito at bahagyang tinapik ang balikat ng anak na hindi napigil ang sarili na maluha. Thank you, Dad. Ang puno ng damdamin na sabi niya at hindi napigil na yakapin ito ng mahigpit. A real man never let her girl down. Always support her, no matter what. Sabi pa nito. Dad, you sounds like I'm getting married. Natatawa niyang sabi dito. Well, sooner. You'll have to. Sabi pa nito, sabay tawa na siyang ikinangiti ni Kyle. I want to see a little Kyle or little Monique running over this house. I want to have a lot of grandchild from you and your sister. Napawi ang ngiti ni Kyle sa sinabing iyon ng ama.
Sa totoo lang, hindi siya sigurado sa future na nararamdaman niya. Ang mahinang pagtapik sa balikat niya ng ama. Always trust in God. Ang dami niyo ng pinagdaanan ni Monique. Ito pa kaya hindi niyo malalampasan? I guarantee you na pinakamagaling na doktor ang hawak kay Monique. I would let my daughter-in-law dead. Sabi pa nito upang pagaanin ang kalooban ng anak. Honestly, Dad, I'm not worried about it. Alam ko na makakasurvive siya sa cancer. Ang inaalala ko lang naman, she's not mine. At hindi ko alam kung ano ang lugar ko sa puso ni Monique. Pag-amin niya sa ama. Waiting is not boring. Manatili ka lang sa tabi niya. Iparamdam mo ang pagmamahal na kailangan niya. A pure heart never lost of any battle as long as your intention is pure. Sabi pa nito sa anak na bahagyang ngumiti. Thank you, Dad. Masayang sabi niya sa ama na tinapik lang ang balikat niya. Kapwa pa silang napatingin sa pinto nang makarinig ng katok mula sa labas. Come in, utos ng ama ni Kyle. Hello po, sir. May naghahanap po kay Sir Kyle sa labas. Pagbibigay alam pa nito. Sino? Taka niyang tanong. Troy daw ho ang pangalan, sir. Tugon pa nito sa binata na bahagyang napatango. Ano kayang kailangan niya sa akin? Taka pang naitanong ng binata sa sarili. Kausapin mo na siya. Be nice kahit na ano pang sabihin niya. Walang nananalo sa dahas. Payo pa nito bago tinapik ang balikat ng anak. Marahang napatango ang binata bago tinalikuran ang ama. Nagtataka man hinarap pa rin niya si Troy kung saan naabutan niya ito sa sala na nakaupo. Agad itong tumayo nang makita siya na papalapit. Bakit narito ka? Taka niyang tanong sa binata. Gusto ko lang alamin kung kamusta na si Monique. Tugon pa nito sa binata. Tumingin muna si Kai sa mga maid na naroon. Tila nauunawaan naman siyang tinanguhan ng mga ito. Pagkaalis ng mga tauhan, sa kanya lang hinarap si Troy. Maayos naman siya. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para gumaling lang siya. Uwi ka pa niya. Pwede ko ba siyang makausap? Hiling pa nito. Troy, hindi pa ba sapat ang ginawa mo kay Monique? Alam ko malaki ang naitulong mo. Pero ang makausap? Sa huling pagkakataon, gusto ko siyang makausap. Nakikiusap ako sa iyo, Kyle. Hayaan mo akong makausap si Monique. Fine, pero 3 minuto lang. Pagpayag niya sa binata. Sumunod ka sa akin. Uwi ka pa niya bago nauna naglakad paakyat kung saan naroon ang silid ng dalaga. Pagdating sa may pinto, agad niyang hinarap si Troy. Dito ka lang, kakausapin ko muna siya. Sabi pa niya bago ito tinalikuran. Maingat na binuksan niya ang pinto ng silid ng dalaga kung saan naabutan niya itong nagbabasa habang nakahiga. Kyle, tawag ni Monique sa binatang lumapit sa kanya. Marahan itong napaupo sa tabi niya. Nasa labas si Troy. Gusto kanyang makita. Pag-amin niya bago maso yung hinawakan ang kamay nito. Natatakot ka bang bumalik ako sa kanya? Tanong ni Monique na tila nahuhulaan ang iniisip ng binata. Huwag kang mag-alala. Natuto na ako. Hindi ako babalik sa ungas na yun. Tugon pa niya bago maso yung hinawakan ang pisngi ng binata. Pagkuway, magaan na dinampian ng halik sa labi. Monique, ang di makapaniwalang sambit niya. Hintayin mo ako na gumaling. Pangako, pipiliin kong mabuhay at pipilitin kong gumaling sa sakit na to para sa'yo, para makasama ka. Huwag kang mai-inlove sa iba ha, kundi lagot ka sa'kin. Sabi pa niya. Pangako, hihintayin kita at ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Tugon ni Kyle na hindi napigil ang sarili na hagkan sa labi ang dalaga. Saglit nilang pinagsaluhan ng init ng halik ng puno ng pagmamahal kung hindi pa siguro sila nakarinig ng katok mula sa labas ng pinto. Hindi pa sila titigil. Pagkuway, kapwa na pangiti sa isa't isa. Maingat na muling dinampian ni Monique ng halik sa labi ang binata bago inutusan na buksan ang pinto. Pumayag siya makipag-usap kay Troy, hindi para makipagbalikan dito kundi para bigyan ng linaw ang isa't isa.
Monique, kailangan mong panagutan ang babaeng yon. Masakit sa akin ang ginawa mo noon, pero hindi yun mahalaga sa akin ngayon. Aaminin ko, hanggang ngayon, hindi pa rin kita napapatawad sa ginawa mo sa anak ko. I'm really sorry kung nasaktan kita, kung nagawa ko sa iyo ang bagay na yun. Pero sana, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para itama ang mga nagawa kong mali. Troy, hindi mo lang alam kung ilang pagkakataon na ang binigay ko sa iyo para punan ang mga pagkakamali mo. Binigyan kita ng maraming pagkakataon kahit hindi mo hiningi. Nang dahil sa iyo, hindi ko inisip ang sarili ko. Kinalimutan ko ang buhay ko dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Minahal kita ng higit pa sa sarili ko. Pero this time, hayaan mo naman ako maging masaya kay Kyle. Hiling ni Monique sa binata. At isa pa, kailangan ka na mag-ina mo. Huwag mong iparanas sa akin ang mga naranasan ko sa iyo. Sabi pa niya, I'm sorry kung naging miserable ang buhay mo sa akin. Napakagags ko dahil pinaranas ko yun sa iyo. I'm sorry kung nabulagan ako naggalit noon kay Kyle. Pag-amin ni Troy. Never akong nagtanong sa iyo kung ano ang dahilan kung bakit galit ka sa kanya. Sabi pa ni Monique na tila napapaisip. Dahil ito na rin ang huli nating pagkikita, gaya ng hiling mo, sasabihin ko na. Ang totoo, nainggit ako sa kanya. Lahat na kukuha niya kahit di siya mag-effort. Ang daming babae nakakagusto sa kanya nang hindi niya napapansin. Dahil sa iyo ang buong atensyon niya. Ikaw ang laging pinagmamasdan niya. Maraming babaeng nababaliw sa kanya. Pero siya, sa iyo lang baliw na baliw. Naiinggit ako sa kanya kasi napakayaman at maimpluwensya ang pamilya niya. Sabi pa nito. Pero kahit kailan, hindi naging mababa ang tingin ni Kyle sa ibang tao. Siya yung mayaman na hindi marunong tumingin sa antas ng buhay ng bawat tao. Napakabuti niyang tao. Napalaki siya ng maayos na mga magulang niya. Pagtatanggol niya. Tingin ko, nasa iyo ang mali umpisa pa lang. Sa kagustuhan mo, mahigitan siya. Sarili mo ang inilagay mo sa kahihiyan. Hindi nakaimik si Troy sa sinabing iyon ni Monique. Tama naman kasi lahat ng sinabi nito. Lumipas ang isang buwan. Inis na binatukan ni Celine ang kapatid. Dinalaw kasi nila si Monique sa Amerika, kung saan ito kasalukuyan nagpapagamot. Dumating sila habang nag-a-undergo ng chemotherapy ang dalaga. Ang ingay mo, Kyle, pinagtitinginan na nila tayo. Asar niyang saway sa kapatid na kanina pa hindi matikom ang bibig. Why she looks so pale? Pinaghihirapan ba nila ang girlfriend ko? Sagot ni Kyle habang nakatingin sa mga doktor. Muli ay nakatikim siya ng batok sa kapatid. Normal lang yan sa mga nag-undergo ng chemotherapy. Mukhang ikaw yata yung hindi normal. Kanina ka pa nag-iingay dyan. Hingos ni Celine sa kapatid na kumaway kay Monique na tumingin ito sa kanila. Ang harsh mo sa akin. Buti na lang tumingin ang girlfriend ko dito. Kundi, lagot ka sa akin. Hingos ni Kyle habang nakangiting kumakaway sa girlfriend. Hays, sana pala nag-aral ka ng medicine, no? Para may ideya ka. Hindi yung panireklamo mo dyan. Tugon ni Celine sa kapatid. Dapat pala iniwan kita sa Pilipinas eh. Tugon naman ni Kyle na tila ayaw patalo sa kapatid. Kung isumo kaya kita kay Dad. Pananakot niya na siyang ikinaharap nito bago ngumiti. Ate naman, hindi ka na mabiro eh. Sabi mo nga diba, normal lang yan sa mga nag-undergo ng chemotherapy. Pero sana naman, hindi nila pinahihirapan. Kahit ako. Aray, ate. Manahimik ka dyan? Saway pa niya sa kapatid. Kapag may cancer ang isang tao, normal lang na ganyan ang mukha nila. Oo, maputla si Monique. Pero hindi mo ba napapansin? Unti-unting bumabalik ang sigla ng katawan niya bago siya dalhin dito. Buti na lang naging maagap ang therapy niya. Kaya sigurado ako na makakasurvive siya. Sabi pa nito habang nakatingin sa dalaga. Thank you ate, kasi sinamahan mo pa rin kami hanggang sa huli. Salamat sa walang sawang pagtulong sa akin kahit na madalas hindi tayo magkakasundo sa mga bagay-bagay. Pero nanatili ka pa rin sa tabi ko. Salamat sa lahat. Puno ng emosyon na sabi niya sa kapatid.
Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang doktor, hindi bilang kapatid mo. Hingos ni Celine, bagamat nakangiti. Madalas, nakakairita ka. Pasaring ni Kyle sa kapatid na nakangiti. Mas lalo ka kaya, every time na dadalaw tayo dito, ang ingay-ingay mo. Pero alam mo sa tingin ko, nakakatulong din ang pag-iingay mo. Nagiging motivation ni Monique ang mga ginagawa mo para magpatuloy sa buhay. Wika pa nito na nakangiti. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ni Kyle habang nakatingin sa girlfriend. Lumipas ang 3 taon. Sa loob ng mahabang panahon na tuloy-tuloy sa paggamutan ni Monique sa ibang bansa ay tuluyan na rin siyang gumaling. Sa katunayan nga niyan, ngayong araw ang discharge niya sa hospital. Excited na siyang umuwi ng Pilipinas. Gusto niyang isurprise si Kyle at isa pa, hindi pa siya nakakapagpasalamat sa pamilya nito. Wanna go home with me? Ang nakangiting bungad ng binata na may hawak pang bouquet of flower. Kyle! Gulat niyang bulalas. Paano mo nalaman na ngayon ako I know everything about you. Nakangiting tugon nito at lumapit sa dalaga bago maso yung kinintala ng ito ng halik sa noo. This is for you. Red roses? Tudyo niya. Alam kasi ni Kyle na favorite niya ang red rose. Tugon pa nito bago maso yung hinawakan ang kamay nito. Excited na silang makita ka. Pagbibigay alam pa niya. Alam ko, tumawag sa akin si Ate Celine. Pag-amin niya. She's an spoiler. Nakangiting sabi niya kay Kyle. I know, I hate her sometimes, but I love her when she is in trouble. Natatawang sabi niya. Ang sama mo sa ate mo, ginagawa niya lang ang lahat for you. Hindi man kayo magkasundo sa ibang bagay, pero when it comes to family, you're amazing. Komento pa niya. I know, tugo niya at masuyong pinisil ang kamay ng dalaga. Thank you kasi tinupad mo ang pangako mo na magpapagaling ka. Puno ng damdamin ng bulong niya sa kasintahan. I shall be the one na dapat magpasalamat sa iyo. Salamat kasi ginawa mo ang lahat para tulungan ako. Salamat kasi nanatili ka sa tabi ko sa oras na kailangan ko ng makakapitan. Nakangiting sabi niya at masuyong hinawakan ang magkabilang pisngi ng binata. Salamat kasi hinintay mo ako at higit sa lahat, salamat sa pag-iingay mo habang pinanonood mo kami sa chemotherapy ko. Naging motivation ko yun para magpatuloy sa buhay na ayaw kong mawala kasi alam ko may naghihintay sa akin paglabas ko ng hospital. Hindi lang naging motivation sa akin ang mga ginawa mo, kundi sa mga kasama ko sa loob. Bulong pa niya. Everything for you, sagot ni Kyle bago ito dinampian ng halik sa labi. Magaan at punong-puno ng pagmamahal. I love you, bulong niya. I love you too, Kyle, tugon niya at niyakap ng mahigpit ang binata. Salamat dahil pinaramdam mo sa akin ang pagmamahal na hindi ko naranasan sa iba. You deserve to be loved. Tugon pa niya na nakangiti sa dalaga. Namiss ko to, pag-amin niya habang masuyong hinahaplos ang gilid ng labi ng dalaga na hindi napigilang mapalunok ng laway, lalo na at nakatitig si Kyle doon. Kyle, di makapaniwalang sambit niya na muli siya nitong hagkan sa labi. Magaan, ngunit puno ng pananabik. Let's get married after this. Bulong pa nito na hindi naalis ang mga mata sa labi ng kasintahan. Nakangiting tumango si Monique sa binata. Ang dami nilang pinagdaanan ni Kyle. Ang dami nilang pagsubok na hinarap na magkasama. Yung totoong kasal, ayaw ko ng peke. Sabi pa niya na nakangiti. Hindi rin naman ako papayag na maging peke ang kasal natin. Mahal kita ng sobra, kaya wala na akong balak na pakawalan ka pa. Tugon pa niya sa dalaga. Para kay Monique, ang mga tinig ni Kyle ang nagpapalakas sa kanya, ang nagbibigay ng inspirasyon sa kanya para magpatuloy sa buhay. Ang pananatili nito sa tabi niya ang siyang pinagkukunan niya ng lakas ng loob para lumaban. Ang mga yakap nito ang nagsilbi niyang panangga para lumaban. Dumating man siya sa punto ng gusto ng sumuko sa buhay, pero sa tuwing nakikita niya kung paano umiyak si Kyle,
mas nadaragdagan ang pagnanais niyang mabuhay at lumaban. Sometimes, we just need someone to rely on. Isang taong magpapahugutan natin ng lakas para magpatuloy sa buhay. Isang taong nakahanda tayong damayan sa buhay na pinili natin. Siguro nga, may mga bagay na hindi natin nakikita ang halaga sa simula. May mga bagay na dumarating muna bago natin maintindihan ang tunay nating kailangan. Love, is it all about a happy ending? It's all about trial. Kung paano panghahawakan ang taong yun. Kung paano mo ilalaban ang nararamdaman mo. Minsan, kailangan may mga tao tayong binabaliwala dahil ang akala natin worth it yung nakita natin na yung taong yun ay para talaga sa atin. But sooner or later, saka lang natin makikita ang halaga nila kapag alam nating wala na tayong babalikan. Masakit bitawan ang taong minahal mo at tinuring na mundo mo. Pero para makapagpatuloy ka sa buhay, kailangan mong gawin yun. Hindi lang para sa'yo, kundi para na rin sa ikabubuti niyong pareho. Nakangiting hinawakan ni Monique ang kamay ni Kyle nang ilahad nito iyon. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng binata. Ang sabi kasi nito, pagkadating nila sa airport, maipapakita ito sa kanya. Napakunot noo siya nang huminto sila sa tapat ng isang may kalaumaang apartment na tila ba squatter dahil dikit-dikit ang mga kabahayan at bukod pa roon, medyo makitid na ang daan. Saan mo ko dadalhin? Kunot noong tanong pa niya sa binata na masuyong pinisil ang kamay niya, bahagya itong ngumiti sa kanya. You will see it later. Tugon pa nito bago inayang pumasok ang dalaga papasok sa makitid na daan. Nagtataka man, pagamat hindi na siya nagtanong pa sa nobyo. May tiwala naman siya dito. Huminto sila sa tapat ng isang may kaliitang bahay. Medyo may kalumaan na rin ang bahay. Muling ngumiti si Kyle at itinuro ang pinto na nakaawang. Kyle, don't tell me, balak mong tumira sa I'm not. Nakangiting tugon nito. Buti naman kung saglit siyang natigilan na makita si Troy. Medyo pumayat ito at namatanda ang mukha. Dala ng pagkabatak sa trabaho. Mukha ngang napabayaan na nito ang sarili. Ang laki ng pinagbago nito. Troy, ano ba? Kailangan mong labahan tong mga damit ni baby. Papasok ka pa mamaya. Sigaw ng isang babae mula sa loob. Troy? Ang di makapaniwalang tawag ni Monique sa dating kasintahan. Takang napatingin siya kay Kyle. Ito ba ang dahilan kaya dinala siya nito sa lugar na to? Para ipakita sa kanya ang naging buhay ni Troy? Monique? Anong ginagawa niyo dito? Taka pang tanong ni Troy, pagkuway, tila nahihiyang napayuko. Taka siyang napatitig kay Kyle, na bahagya siyang nginitian. I think, kailangan niyong mag-usap after what happened. Hindi para sumbatan ang pagkakamali ng bawat isa, kundi para makuha ang kapatawaran. Nakangiting sabi ni Kyle sa dalaga. Don't be afraid. Nothing gonna happen. Gusto ko lang magkaroon kayo ng closure. Sabi pa niya. Oh, Sir Kyle, nandito pala kayo. Anang babae at nagbigay galang sa binata na bahagyang tumango lang. Kilala ka niya? Takapang tanong ni Monique sa binata na bahagyang tumango. Pumasok muna kayo sa loob. Nakakahiya at makalat tong bahay. Wika ni Troy na tila ba naaasiwa sa mga panauhin. Nakangiting nagpahila si Monique sa binata. Sino bang mag-aakala na ang kagaya ni Kyle ay pupunta sa ganung lugar, sa magulo at mabahong lugar. Mas lalo lang tuloy niya hinangaan ang kabutihan nito. Pasensya na po kayo, sir. Wala man lang kaming maialok sa inyo. Biglaan po kasi ang pagdating ninyo. Hinging pa umanhin ng babae. It's okay. Kaya lang naman kami napadaan para kamustahin si Troy. Ang tagal din kasi silang hindi nagkita ng fiancé ko. Tugon ni Kyle na tumingin sa dalawang nag-uusap na kapwa nakangiti sa isa't isa. Napakabuti niyo pong tao. Hindi pa ako personal nakakapagpasalamat sa ginawa niyong pagtulong sa amin ng asawa ko. Salamat sa ginawa mo. Huwag kang mag-thank you sa akin. We should all thank him. Sabi pa ni Kyle
sabay turo sa itaas. Napakabuti ng pagpapalaki sa'yo ng mga magulang mo, sabi pa nito na tila naluluha. Samantalang masaya nag-uusap naman sina Monique at Troy. Masaya sila na kapwa nila nabigyan ng linaw ang isa't isa, na kapwa nila pinatawad ang kakulangan ng bawat isa. So you two are getting married soon? Nakangiting tanong ni Troy sa dalaga. Well, as you see, nakangiting tugo ni Monique sa dating katipan. Salamat Troy sa lahat. Siguro nga, kailangan munang maghiwalay ng dalawang tao para makita ang halaga ng mga taong nakapaligid sa kanila. Para maging masaya. Salamat sa lahat. Dahil sa ginawa mo, nakita ko ang halaga ni Kyle. Naranasan ko ang pagmamahal na hindi ko naranasan sa'yo. At ikaw din, nahanap mo ang kulang sa'kin sa pamilya mo. Sabi pa niya na nakangiti. Alam mo, mula nang nawala ka, natuto akong suwayin ang mga magulang ko at sundin ang gusto ko. Masaya na ako ngayon kasama ang pamilya ko. Sabi pa nito. I'm happy for you. Nakangiting sabi niya. Lumipas ang ilang mga oras ay nakangiting yumakap si Monique sa binata pagkasakay nila ng kotse. Thank you Kyle sa lahat. You're a great man. Nakangiti pa niyang sabi bago ito dinampian ng halik sa pisngi. I'm doing it for both of you para kapwa niyong palayain ang bawat isa ang makawala kayo sa nakaraan. Sabi pa nito. I love you. Bulong ni Monique sa binata. I love you too. Tugo ni Kyle na nakangiti bago masuyong kinulong sa bisig ang kasintahan. Masayang niyakap nila ang isa't isa na puno ng pagmamahal. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig kina Kyle at Monique. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.